Hello guys! For today's video, magpapaligo tayo ng ating fur baby. Ito ay si Shadow. So ito yung kanilang shampoo. Doggy's Choice ba yan? Basta para yan sa meron kasi silang pailan-ilan na alaga na garapata, ticks. Yan, so para lang ma-prevent, yan ang gagamitin natin. So, yun po, si Shadow, medyo nanginginig na siya. Nilalamig na yata siya, hindi pa man siya nalalagyan ng tubig. So, ayan na, magsimula na tayo. If you're new to my channel, ako nga pala si Christina Ramos, ang fur mom ng mga doggies na ito. So, I'll show you how to give them a bath. Yan, una, binabasa ko po muna yung bandang lower, yung papunta dun sa puwet. Yung bale half nung kanilang katawan, pababa. Dun ko muna sila unang binabasa. From there, papunta sa legs, papunta sa buntot. So, pati sa ilalim, para hindi sila mabigla. Kasi para unti-unti lang yung pagbasa sa kanila. Yun, from nga doon sa baba, paakyat, papunta doon sa kanilang neck. So, yan, nandiyan na tayo sa bandang neck. So, pag nabasa ko na yung bandang neck, saka yung sa bandang batok, dyan ko na siya inuumpisahang lagyan ng shampoo. Itong balahibo ni Shadow medyo makapal. Kaya medyo marami-raming shampoo ang kailangan dito eh. So yan, umpisan ko sa neck, yung buong paligid ng neck at batok, yan. Yan, kasi kung meron man siyang mga alaga dyan sa katawan, so mag-stop na sila dyan. Hindi na sila makakaakyat hanggang dun sa ulo. So parang binigyan natin ng barricade yung pwede nilang pagtaguan. So, from there, magsisimula na tayong magsabon pa ng iba pa niyang parts ng body. Bale, yun lang yung pinakauna kong nilalagyan ng shampoo. Parang hindi na makatakas kung meron man sa mga katawan niya. So, isusunod ko yun sa bandang katawan yan. Sa buong likod niya, lalagyan ko ng shampoo. Tapos, unti-unti ko nang ilalather yung shampoo doon. Kailangan mag-penetrate sa skin nila yung shampoo para kung meron man ng mga nandun na mga alaga nila, mamatay. Yan. So, parang ang ginagawa natin, minamassage sa katawan nila yung shampoo. Yan, nandiyan na tayo sa bandang buntot. Parang minamassage nyo lang. Pasensya na pala kung bakit madilim yung aking setup. Kasi, yung aming ilaw, pag binuksan, kasabay na siya ng exhaust fan. So, pag may exhaust fan, medyo lalamigin agad sila. Kaya, nagano na lang ako ng solar lights na hindi para hindi sila mahanginan. So, nagbukas na lang ako ng solar light na hindi na bubuksan yung electric fan, yung exhaust fan para hindi naman sila lamigin agad. So, yan na. Yung legs na nila, yan, papunta na rin yan sa paw. Mga in-between ng paw nila, minsan may mga nagtatago doon ng mga yun na nga, yung mga alaga nila, mga garapata. Well, pa isa-isa lang naman ang mga garapata nila. Kanya lang, to prevent, di ba? Sabi nila, twice a week daw ang paligo nito eh. Kanya lang, minsan kasi parang hindi ko nasusunod yung ganun eh. Kaya siguro hindi sila iniiwan ng kanilang alaga. So, siguro pag na-maintain natin yung ganun, talagang mawawala na rin mga alaga nila. So, andyan na tayo sa bandang likod na legs.
Yan, make sure nyo lang na lahat talaga ng body parts niya na coat ng shampoo. Para nakakasiguro tayo na talagang pag binabad natin ang shampoo for 3 to 5 minutes, talagang lahat ng sulok ng katawan niya ay nalagyan. So, walang makakatakas talaga ng mga garapata. So, yan, ganyan lang kasimple, no? Natapos ko na yung katawan niya, so isusunod na natin yung ulo. Bale, ang last kong sinashampoohan ay yung kanyang ulo. Tapos, ang stroke ng tubig, nasa likod ng batok, pababa, para hindi pasukin yung kanyang tenga. So, lalagyan ko siya ng shampoo on top, yan. Nilagyan ko siya dyan, tapos kukuskusin ko na yan, papunta dun sa likod ng tenga. Ni-scrub mo lang yung sa on top ng head niya, tapos yung tenga niya. So, yan, kakalat mo lang na ganyan. Wag mo lang hayaang mapunta sa mata. Syempre, ano rin yan, nakakahilam sa kanila yan. Hindi naman yan yung no tears na na shampoo eh. So, avoid mo lang mapunta sa mga nose, sa eyes. Ayun, kukuskus mo lang ng ganyan hanggang sa ma-absorb na ng fur. Medyo makapal kasi, lalo dyan sa ilalim ng bibig niya. Ang kapal dyan sa kanya sa batok. So, medyo dadagdagan lang natin ng hindi naman sobrang dami. Medyo dagdagan lang natin ng konti para talagang makoat yung kanyang fur. So, yan, i-massage para talagang na-absorb ng kanyang skin, sa kanang coat niya yung shampoo, yan. Yan, pati yung mga every pore niya, pinapatakan ko yan. Tapos, yun, massage ko sa kanya para talagang well-absorbed ng kanyang skin and coat. So, yan, that's how we give a bath for our fur babies. Napakadali lang. Medyo ingatan nyo lang na mapasukan ng shampoo yung kanyang tenga, yung kanyang mata. Tapos sa pagbabanlaw naman, yung tenga, wag nyong hayaang mapasukan ng tubig. Kasi magkakaroon sila ng ear infection. So, yan na. Yung under naman, pati yung mga private part niya, yung puwet niya, yan, lagyan natin ng soap. Tapos yung mga paws niya na hindi pa nalagyan, yan, lagyan natin para talagang malinis siya at lahat talaga ng body parts ay nalagyan ng shampoo. Tapos niyan, i-massage natin while waiting for 3 to 5 minutes para siguradong yun na nga, na-absorb ng kanyang body, ng kanyang skin, coat. Yan, ito sa lahat ng dogs namin, itong si Shadow ang pinakamadaling paliguan. Grabe. Kasi yung iba naming dogs talagang medyo challenging eh. Itong si Shadow talagang sobrang daling paliguan. Yun nga lang, maaksaya siya sa shampoo kasi nga napakakapal ng kanyang fur. So, that's why every month yata o every 2 months, ko siya, tinitrim ko. Excuse me. Tinitrim ko siya para hindi ganun karami yung shampoo na magagamit para sa kanya. Siyempre, mahal din ang shampoo nila, no? Mas mahal pa yata sa shampoo namin. Oo, kaya medyo kailangan gawa tayo ng paraan para hindi ganun karami ang magamit. So, nung magkaroon kami ng dogs, tsaka lang namin nalaman na yun pala, medyo ang mga gastusin sa kanila ay medyo pricey rin. Kaya pagka nagkaroon ka ng pets, sigurado na dapat ay handa ka sa mga responsibilities like financial. Siyempre, gagastusan mo sila ng dog food, yan, ng shampoo. Siyempre, kung mahal mo sila, diba, talagang ipoprovide mo yan sa kanila.
By the way, ito palang si Shadow ay taga Isabela. At ang kanyang dating amo ay si Ma'am Del at si Kuya Edmar. Shout out to you guys! Ito po si Shadow, naliligo. At kay Ate Neneng na rin. Si Ate Neneng po yung nag-aalaga sa kanya noon nung nasa Isabela pa siya. Shout out to you, Ate Neneng. Ito na po si Shadow, laki-laki na niya. Ang kapal na ng balahibo, yan. Saka ito pong aso na to ay Lhasa Apso. At Shih Tzu mix. Yun yung kanyang breed. Kanya lang yung kulay niya parang yung kulay ng tawag sa aso na yun. Rottweiler. Parang ganun yung kulay. Pero itsura niya para siyang, lalo kapag makapal yung balahibo niya, para siyang golden retriever na maliit. Yun, para sa akin yung itsura niya. So yan, na siya, i-marinate na natin siya. Ibababad na natin yung shampoo sa kanyang coat ng 3 to 5 minutes. So yan, dyan ang kanilang waiting area sa malapit sa pinto. Nasa kabila ng pintong yan, nakaabang yung mga dogs na paliliguan ko pa sa next. Yan, kasunod niya, sila naman. So, ang pagpapaligo dito kay Shadow ay napakadali. Sa lahat sa kanila, 4 yan sila eh. Si Shadow talaga ang pinakamadaling paliguan. Talagang makokontrol mo siya. Although tumatakbo-takbo siya, pero kayang-kaya mo siyang kontrolin. So, naka 5 minutes na po tayo. Babanlawan na po natin si Shadow. Yan. Yung bandang, ingatan lang po natin. Ayan na. Saan yan? Sa bandang buntot yan. Diyan uli ako nagsisimula. Siyempre, magbanlaw. Kung saan tayo nagsimulang mag-shampoo. So, paakyat yan. From buntot, paakyat dun sa ulo. Kasi para hindi sila nabibigla sa lamig ng tubig. So, pag nagpapaligo pala kayo ng dogs, i-make sure nyo lang po na yung weather is mainit talaga. Kasi ang aso, lamigin po yan. Unless paliguan nyo sila ng warm water. Pero kung malamig pa rin ang panahon, medyo ako, hindi ko na lang sila pinaliliguan, lalo pag malamig ang panahon eh. I'll make sure na talagang hot ang weather pag pinaliguan ko sila. Kasi nga, possible magkasakit sila kapag malamig ang panahon tapos pinaliguan nyo pa sila. Oo, kaya ita-timing din natin sa mainit na panahon. Although, ang mga dogs naman, kahit hanggang 1 buwan mo yan sila hindi mapaliguan, lalo nasa loob lang naman ng bahay, okay lang yun. Medyo punas-punas na lang. Pero kung nasa outdoor sila, nagagagala sila, siguro once a week pwede. Yun. Itong mga to, kadalasan once a month. Kasi nga, nandito lang sila sa loob ng bahay. Sa gabi, nag-aircon sila. Hindi kami nakakapag-walking, kaya hindi sila ganun kadumi. So, bale, ito lang sa loob ng bahay, panay ang gala nila. Hindi sila yung tipo na nakatali. Yan. Pag-gala-gala lang sila sa loob ng bahay. Pag gusto nilang lumabas dun sa garahe, makakalabas sila. So, hindi sila yung tipong hindi gumagalaw. Sila, active pa rin sila kahit papaano. Kahit hindi sila nakapag-walking, active pa rin naman sila. So, ayan yung nagbabanlaw na tayo. Yung mga po, siguraduhin natin na nabanlawan yung mga in-between. Kasi nga, kung di nabanlawan yan, siyempre mangangati yan. Magkakaroon ng irritation. So, yan, yung pagbabanlaw naman sa tenga, ay sa ulo, kailangan nakatutok yung shower sa bandang batok. So, yung pagbagsak ng tubig, pababa. Hindi siya papasok sa tenga. Ganon. May mga technique lang.
para hindi naman sila pasukin ng tubig sa tenga. So, yan, yung under naman nung ano niya, yung sa private part, yan, banlawan din natin. Para, syempre, hindi sila mangate. Kung hanggat maaari nga, dapat merong conditioner eh. Kaso, syempre, hindi kami nakabili, wala kaming extra budget for that. Yan, so, kung may budget naman, magbili kayo ng conditioner para after shampoo, ma-condition yung kanilang coat. Pag may extra budget na kami, why not? Pag kumikita na kami sa YouTube, di ba? Lahat yan, mabibili na natin. So, ayan, tinatowel dry na namin siya. Ako pala, tinatowel dry tinatowel dry ko na siya. So, ayan na. Make sure na talagang natuyo nyo siyang maigi para hindi siya lamigin. Ang mga dogs kasi ay lamigin. So, hindi ko na sila winarm water kasi nga, sa tagal nilang di naligo, warm water pa ipangliligo, baka naman hindi rin sila mapreskuhan. So, ayan. Punas-punas lang dyan sa ibabaw ng toilet bowl. O, diba? Dyan sila naliligo kung saan kami naliligo. Kasi nga, family ang tingin namin sa kanila. Hindi katulad ng ibang mga pet owner dyan. Yun, di man lang nila mapaliguan yung mga pets nila. Nakakaawa naman. Sana hindi na lang sila nagkuha ng pet kung di rin naman nila maibigay yung mga pangangailangan ng isang pet. Yun, nakatali lang sa labas. Pati pagpapakain, hindi man lang magawa. Sana hindi na lang nila kinuha yung mga ganong klaseng pet na parang ang buhay nila wala lang, hanggang ganun na lang. Di man lang nila naranasan maging masaya. Kasi buong buhay nila nakatali lang sila. Pakakainin kung kailan lang gusto. Paiinumin kung kailan lang gusto. Nakakaawa. Sana yung mga ganong fur parent makonsensya naman sana. So ayan, pinupunasan na natin siya. Kailangan natin tuyuin siya ng bonggang-bongga para hindi siya lamigin. So pagkatapos niyan, magtatatakbo na to si Shadow. Pagka nakaligo, talagang parang lahat ng energy niya lumalabas. Ayan na, magsisimula na yan. Magtatatakbo na yan. Pagkatapos magtatakbo niyan, ayan, mangingisay-ngisay muna siya. Yung parang tinatanggal niya yung amoy ng shampoo. Kinikis-kis niya dyan sa sahig. Parang naiinis yata siya sa amoy. So, parang gusto niyang mawala. So, ang ginagawa niya, naglulumpasay siya dyan sa floor. Buti na lang, kalalampaso ko lang. Kanya lang, ayan na naman, dami na naman balahibo kasi nga, yan, naglumpasay siya dyan. Tapos yung mga natanggal na balahibo, nalaglag na naman dyan. So, yun ang mga responsibilities ng isang fur parent. Ayan, sa ganyang way, talagang tinuturuan nila kayong maging patient sa lahat ng bagay. Diba? Yan yung cute na yan, yung kakyuta na yan. Magagalit ka ba dyan? Siyempre hindi. Tanggal ang stress mo pag makita mo yung mga ganyang nilalang, di ba? Yan ang mga angel natin na walang pakpak. Pero may buntot. Di ba? Yan na, tatakbo na yan. Magrarambula na yan. Yun na, nagrambula na sila. Kapag katapos nila maligo, ganyan yan. Sobrang energy. Ayan magbibilad pa siya, di ba? Sa sobrang init dito sa amin, pagkalabas niya dyan sa garahe, yan, para na lang siyang sa oven yan. Di ba? Parang nagtotoast siya sa oven ng sarili niya. Kanya lang may ihi dun sa banda dun. Wag sana siyang mapahiga dun. Yan, para rin naman silang nakakaintindi, para silang mga bata. Pag sinaway mo, sumusunod talaga. Yan, katulad niya, may ihi dyan. Sabihin ko sa kanya, wag dyan sa may ihi. Hindi naman siya talaga pupunta ron. Nakakatuwa nga Yan, parang tinatanggal niya yung scent. Nangisay na.
Parang bulating nilagyan ng asin, no? Pagkatapos kitang liguan ng bonggang-bongga, ganyan lang gagawin mo. Galing mo talaga, be. Nakakatuwa, be. Okay lang, be. Ganyan talaga eh. That's, how you live, di ba? That's a happy dog. Yan ang tinatawag na happy dog life. Di ba? Hindi kasi pwedeng super clean din naman sila eh. Yan. O, di ba? Yan si Shadow, pagkaligo. Pagkatapos mong bonggahing linisin, yan, lahat ng dumi dyan sa garahe, ididikit niya uli sa katawan niya. Importante, nakaligo siya, napreskuhan siya. Di ba, Shadow? O, next month uli. Joke. Minsan naman, every, 2 weeks. Yan, pag talagang medyo maluwang tayo sa schedule. Yan, ayan, nangisay na naman siya, pumasok na naman siya sa loob ng bahay. Yan, nangisay-ngisay na naman. At walang katapusang pangingisay. Yan lang ang nila after taking a bath. Sobrang parang sobrang saya nila siguro dahil kahit sino naman, 'di ba? Kahit sino namang tao pag bagong ligo, preskong presko. Lalo pa to si Shadow, napakakapal ng nito, ng balahibo, kaya ramdam ko rin yung niya, yung init na nararamdaman. Lalo itim pa yung kanyang coat. Kaya syempre doble-doble yung init niya. Lalo ngayon kumakapal yung kanyang balahibo. Para siyang laging nagpapanting na naman. Kaya kailangan ko na naman siyang i-trim someday kapag maluwang ang schedule ni Mami. Siyempre, dami rin ginagawa si Mami. Kung kailan lang may extra time, yun, tsaka lang natin nagagawa. So, yan, panoorin natin siyang mangisay-ngisay dyan. Kapag natanggal niya lahat ng scent ng shampoo, yan, titigil na yan. Importante rin na maging active after bath para hindi siya lamigin. So, yan. Hindi na namin kailangan ng blower kasi nga, ang init dito eh. Tatapat lang siya dun sa init nung araw para na rin siya nag-blower. So, paalala lang po sa mga fur parent, talagang kailangan ng tiyaga sa pagka kayo ay nagkaroon ng fur babies. You really need a very long patience kasi nga hindi biro ang magkaroon ng pet. Pero ang reward naman nun, tingnan mo naman sobrang cute naman Kung gaano karaming problema mo, tingnan mo lang sila, tanggal agad eh. Diba? Rewarding naman, kahit may mga gastos, may mga hirap, super rewarding. Kaya sila, ang tingin namin sa kanila is guardian angel, stress reliever, happy pills. Sinend sila ni God sa atin para tayo ay turuan sa mga bagay-bagay in life. Kaya kung ikaw ay magde-decide na magkaroon ng pet, i-ready mo ang sarili mo sa mga ganitong responsibilities. Pagpapaligo, pagpapakain, pag-groom, lahat ng pangangailangan nila. Hanggat maaari, kung walking, magawa mo everyday, kailangan mong i-commit yung sarili mo sa mga ganong responsibilities. Dahil yun yung mga pangangailangan nila. At ikaw rin naman magbe-benefit sa mga ganong bagay. Pag nag-walking kayo araw-araw, magiging maganda yung health mo, may companion ka pa while walking, 'di ba? So, marami silang naibibigay kapalit nung mga paghihirap mo sa kanila. So, they just returning back what you give to them. So, love them and always take good care of them. And live a happy life with them. 'Di ba? So, that's it for today. I hope you learned something, guys. Huwag kang kukuha ng pet kung hindi ka handa sa responsibilities, ha. Yun lang aking number 1 advice for you. Kung hindi ka handa sa responsibilities, huwag kang kukuha ng pet. Okay? See you on the next one. Hope you learned something.
Thanks for watching. Bye! God bless!